Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Anumang mga inaalok sa social media, sa mga online, kaakibat na panloloko dyan, kahit na nga OLX eh. Sila mismo, hindi sila pwede magsabing o mag-ingat dito sa mga nakikita na yun, binebenta at nilalako. Kasi wala kaming kinalaman kung kayo'y mabibiktima ng mga dorobo. Nakikinig ba kayo, OLX? Ito pa tong kinuha ni Mike. Kay Mike pa to? O sige, tingnan na lang natin to kung anong estilo na to. Panoorin. Ang mga scammer sa social media patuloy pa rin na nambibiktima sa ating mga kababayan. Katulad na lamang ng sinapit ng isang negosyante ng parts ng motorcycle na si Nida. Hindi niya tunay na pangalan, 36 anyos. Sinubukan daw niyang magbenta online. Dito na nagpakilala sa kanya ang isang April Santillan. Isa raw siyang online reseller ng spare parts na tulad ng binibenta ni Nida. Ang kanyang kumpanya raw ay Rider 150 Philippines V0.0. Una po kasi meron akong isang client. Umorder na siya sa akin. Habang naghihintay ako ng payment niya, nainip ako, nag-check ako ng profile niya. So doon ko nakita yung page ng Rider 150 Philippines SS V0.0. Doon ko nakita yung page niya and then inopen ko yun. So nakita ko andun yung mga hinahanap kong item sa kanya. Nainganyo daw si Nida nang umorder ng shifter rear set dahil inakala niyang kikita siya ng malaki. Nag-usap muna kami regarding sa page niya, nagpanggap siya ng supplier siya. Nagpapadating sila ng mga item galing Thailand. Yun, umorder ako sa kanya. Una, syempre, nagtanong-tanong, ganito, ganyan. Then, nung okay na, nagbibigay pa siya ng discount. Ang in-order ko sa kanya is 5 shifter worth 4,500. Sa halagang 20,000 piso, mabilis raw silang nagkasundo ni Santillan. At katulad ng ibang nag-online business, ipinadala muna niya ang pera sa mga money remittance center bago naman ipadala kay Nida ang produktong in-order. Pero matapos daw may padala ni Nida ang pera, agad siyang binlock ni Santillan sa kanyang social media at ang kanyang produktong in-order hindi na naipadala sa kanya. After po nung makuha niya ng pera, sabi ko, pakipadala po yung resibo ng shipping tsaka yung item hanggang sa wala na, hindi na po pinadala yung resibo tsaka yung kung ano man yung hinihingi ko sa kanya. Pero si Nida, hindi pala nag-iisa. Ang ilan sa nabiktima ng kawatan sa social media na naglabas ng kanilang sama ng loob, natangayan na rin ng libu-libong halaga. Sa pag-imbestiga ng Kilos Pronto, lumabas na peke ang ginagamit na pangalan ng suspect sa kanyang social media account. Dahil ang tunay na pangalan umano ng talpulanong kawatan ay JP Lobos na taga Hagonoy, Bulacan. Aktibo pa rin ang online store na Raider 150 Philippines V0.0 pero ngayon, Jomari Manabat naman daw ang ginagamit ni Lobos na pangalan para makapambiktima. Ayon kay Police Superintendent Jail Guillermo ng Anti-Cyber Group ng Campo Crame, malinaw na bogus lamang ang negosyo ni Lobos. The scammer is always looking into earning a money na hindi niya pinaghihirapan eh. Under the law, more than 5 or more victims, it can consider large-scale stuff. So mas mataas yung penalty niya. Maaari ding magsampa ng kasong estafa mga nabiktima ni Lobos. At dahil sa ginawa ito gamit ang internet at online, ang parusa ay maaari raw madagdagan. Based sa revised penal code, meron tayong tinatawag na swindling or estafa under Article 315 ng revised penal code. Ang penalty nito ay it ranges from 6 to 12 years imprisonment and a fine of more than maybe 100,000 or more
It depends on the damage. But under the law, under the Cybercrime Prevention Act of 2012, under Section 6, na nakalagay doon ay any violation of the revised penal code, special laws, committed by, through or with the use of information communication technology, the penalty is 1 degree higher. So, based on the revised penal code, pag ang penalty ng swindling or estafa is 6 to 12 years, it will increase into 1 degree. So, ibig sabihin nun, it will fall up to 12 years to 20 years based on the culpability of the suspect. So, who will determine this? It depends on the judge. Kung gaano katindi yung offense or the grave offense that the suspect has committed. Kaya naman, panawagan ng Kilos Pronto sa publiko, tandaan ang pagmumuka ng talpulanong si Lobos. Kung sino man ang makakakita sa kanya ay ipagbigay alam lamang sa pinakamalapit na pulisya o sa Kilos Pronto. At sa kanya mga nabiktima, maaari na kayo magtungo sa tanggapan ng Anti-Cybercrime Group at magsampa ng demanda laban kay Lobos. Maaring Ben, no, yung mga pictures na pinakita ho natin, baka hindi nga rin siya yun eh. Diba? Ginamit lang yung mga pictures po. Para, Kaya ingat ho tayo. para sa atin, Lex, no? Luzon, Visayas, Mindanao, makinig ho kayo, no? Para mananawa na lang ho kami. Ako, nauumay na ako dyan sa mga ganyang klaseng modus na nilalantad pa natin. Dapat hindi na nilalantad yan eh. Eto lang simple. Diretso na, may pagkahalong buisit itong sa akin eh. Kasi unang-una, kung pag kayo ho'y na biktima sa social media, ang tigas ng bumbunan nyo. Bakit matigas ang bumbunan niyo? Kung gusto niyo makipag-deal sa social media, it better be na pwede niyong punta ng address na may outlet, na may business permit, na kung sakaling sasauli mo, nasasauli niyo, eyeball to eyeball. That's the first thing. Dapat yun ang sinabi ng pulis kanina. Pangalawa, hindi kayo nakikipagtransaksyon na kumbaga gamit ang Western Union or remittance company through doon sa sinasabing social media thing na ang ginagawa nyo, mag-order kayo, pagkatas pakikitaan lang kayo. Kasi palaruan yan. Kung yung OLX na nga eh, sila na mismo, maraming nabibiktima ng panloloko dyan. I'm sorry, OLX, if you guys want to respond to this, send us your response and we will go back kasi marami na rin nabibiktima. Next time, maglagay na lang kayo ng disclaimer na posible yung mga transaksyon na nangyayari ay bogus kasi hindi nyo control. So, para makontrola ho, yung sinasabing mga bogus sa social media, lalo-lalo na yung mga online na yan, diyan ho yung mga palaruan ng kawatan. Alright? So next time, hindi nyo na ho siguro kami masyado mapapanood na magpapalabas ng mga ganyang online na yan. Kasi alahong katapusan yan eh. Hanggat may naloloko, may patuloy panloloko. So para matiwasan na ho yan, all points bulletin na rin sa amin, never transact in any transaction sa social media nang hindi nyo nakikita yung nag-aalok at kung ang kanyang opisina, ang kanilang sinasabing establishmento o may business permit sila so that when you have a complaint about the product, nasasauli yun eh. Kung yung sinasabing social media lang, abay talagang mabibiktima ho kayo eh. There's nothing more that you can do than kung mga stop dealing dyan ho sa sinasabing mga online na yan. For sure, due diligence talaga. Yan ang importante. Oh.